Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ito yung Healthy Reading 042 natin for today. And this will be an advanced reading for January 11, 2025. Okay, sa gustong magpabook ng full private reading, message lang po kayo sa IG at saka sa messenger ko. Okay? At kukuha tayo dito ng isa. Pwede din po kayong mag-email kung gusto po ninyo. Andyan po sa ilalim ng profile picture ko yung link ng ibang social media platforms at nasa videos din po. Okay, kuha tayo isa. At ito. Ay, the Page of Cups. Ito kasi ay mapanlin lang, 'di ba? Mapanlin lang ito. So ibig sabihin sa kalusugan natin, nadadaya ka ng katotohanan. Kung meron kang karamdaman, tapos bigla kang gumaling, hindi yan totoo. No? Kasi ito isang pandaraya na wag mo munang masyadong i-assume, no? Yung nararamdaman mong okay, kasi lalong-lalo na ito totoo. Kasi kapag yung sakit mo is hypertension, 'di ba? Kapag hypertensive ka or sabihin na natin mataas yung cholesterol mo, mataas yung sugar mo, ito yung mga bagay na delikado. Dahil traitor at by surprise yung atake nila out of sensitivity. Yung bang kapag nasa kalusugan ka, hindi mo yung mga ayaw mo, 'di ba? Kalimitan naman kasi kami bilang mga anak, no, naranasan din namin paano magkaroon ng takot na magkaroon ka ng ama na may sakit. Alam namin 'yun. Tapos yung gagawin mo lahat hanggang sa dulo kasi wala kang magagawa kapag yung binigay ng sakit is natural. Yun yung sakit na bigay talaga nakasaad talaga sa Panginoon, 'di ba? Kasi yung pag-uusapan muna natin dito is natural na sakit ha. Kapag natural kasi na sakit, yung minsan hindi pa natin iniinda kasi akala natin maliit na trangkaso or kaya pa ng katawan natin. Pero dumating sa punto na patanda ng patanda, 'di ba? Tapos yung immune system pabagal ng pabagal. Siyempre, sa sobrang pabalik-balik natin sa doktor, darating din talaga sa punto na gustuhin man ng isipan, gustuhin man ng damdamin or bugso ng damdamin natin na ma-extend pa yung buhay. Pero kung yun lang talaga yung margin na binibigay ng Diyos, kahit pa ilang milyon, ilang bilyon siguro yung pera ng pasyente, kung Diyos na ang babawi, wala namang mangyayari. Sa natural yun, ha? Pero, kung sabihin natin, may mga taong nakikialam sa kalusugan ninyo, yan yung traitor, no? Na ang buong akala mo kaibigan mo, ang buong akala mo relative mo, yun pala, yun din yung gagawa ng ikakamatay mo. Sorry, makatiho lalamunan ko ngayon sa sobrang dami ng readings. Kasi Friday. At full moon kasi sa Monday. So ibig sabihin po niyan, Sunday patawid ng Monday, yung mga tao na gagamitin yung full moon sa pambabarang, ayun na yun. Yung iba naman, gamitin nila sa pagkukulam, gamitin nila sa panggagayuma, ganun po yun. So, kung ikaw yung tipo ng tao na, halimbawa, may barang ka na, stage 1, dinagdagan niya, stage 2, dinagdagan pa ulit, stage 3, hanggang sa stage 4, 'di ba? Ganon din yung kulam. Kung nare-refresh, nare-renew, ganon din yung gayuma. So,
Depende, no? Kung gaano kabigat yung renewal nila para mag-sacrifice ka, kung gaano kabigat yung manifestations nila para malasin ka, para lahat-lahat mawala sa'yo, para hindi ka na maging masaya. Alam niyo yung pinakapangit pa, kasi may mga tao na hindi sila nakokontento na makita ka lang naghihirap. Halimbawa, hirap ka pagbayad ng bills, hirap ka sa pagbayad ng paaralan ng mga anak mo. Yung gusto talaga nila, yung wala ka nang makain, yung hindi ka na halos makalakad sa dami ng sakit na nararamdaman mo, yung hindi ka na halos makapag-isip kung alin ba yung uunahin mo. May mga ganon kasi. Yung may mga tao na alam mo yung punto na mas masaya silang nakikita kang nahihirapan. Ang pangit ng ganon. Pero minsan din kasi pambawi. May mga tao din na okay ka lang kung may kailangan ka. Pag wala ka ng kailangan, hindi ka naman namamansin. Yung mga tao na magpapagamot, 'di ba? Tapos sasabihin na ganyan, tutulungan mo. Tapos nang nakuha na nila yung gusto nila, nangyari na, hindi ka na babayaran. May mga ganong tipo din na tao na minsan iisipin din nila na iisipin din ng ibang tao na kaya ka nagkakaganyan dahil hindi ka tumupad sa usapan. Kaya ka nagkakaganyan kasi nagsisinungaling ka. Ito'y pinakamagandang halimbawa. Kapag ang hindi mo binayaran is manghuhula, mambabarang, mangkukulam, manggagamot, gumagawa ng gayuma, hindi mo man aminin na natupad yung ginawa nila, pero alam nila na hindi mo sasabihin para hindi ka makabayad. So, 'di ba, sasabihin natin sa karaniwang buhay, sa normal na buhay, may karma. Totoo. Kung yung karma may digital version, yung trabaho ng katulad namin na hindi nyo tinapos, pero tinulungan kayo, yan yung delikado. Dahil mabisa ang balik niyan at automatic. So, ngayon, sa lahat ng may barang, may kulang, may sumpa, may utang, may bayarin, may pinangakuan, mag-ingat kayo dahil kalusugan ang tatamaan. Na buong akala mo okay ka na, pero bigla ka lang magko-collapse. At baka sa pag-collapse na yun na yun dulo. So, doon naman sa mga tao na binigyan ng warning na hindi ka nakinig, instead of reconsideration, nagalit ka. Doon mo pagsisisihan kapag nangyari na. Kasi, hindi kayang bumuhay ng pera. Hindi kaya ng perang buhayin ang isang patay na tao. Tatandaan niyo yung sinabi ko noong nakaraang video. Ahead ng 13 hours. So, kapag ginawa niya full moon, January 13, ibig sabihin Sunday pa lang, uumpisahan na niya yan. So, posible, pagtawid ng 13 at pagtapos ng 13, paunahan kayo ng orasan. So, ito ay isang healthy reading po, general reading. Kung gusto nyong malaman, mag-book po kayo ng full private reading. It's either you message me sa Messenger, sa IG po, via email, pwede din po, at via comment. Thank you!